Madali lang bang malusaw yung mga ginagamit ninyo na powdered milk dito sa ating mga Bavarian donut? Pues ito na po yung sagot mga ga, matagal po itong malulusaw. O akalain mo na magbuong araw na po ito ay kapit na kapit pa rin yung ating ginagamit ngayon na powdered milk. At syempre sa ating video ngayon ay gawa na lang po natin ito ng Bavarian dough at yung ating Bavarian filling para kompleto na. Kaya tara na, umpisahan na po natin. Naubusan po ako ngayon ng all-purpose flour kaya yung gagamitin po natin ngayon sa ating video ay yung first class flour. At syempre, pwede kayong gagamit talaga dito ng all-purpose flour, mas maganda. At gumamit lang tayo ngayon ng kalahating kilo o 500 grams at naglagay ako dito ng 1 teaspoon lang ng ating yeast. At 1 teaspoon din ng bread improver. Try nyo din mga ga na gumamit ng bread improver po sa ating mga dough kasi ay ma-observe po ninyo na yung ating dough ay matibay, maganda yung texture at lalong hindi po dali-daling mag-deflate or babagsak yung ating dough dahil po sa bread improver natin. At dito kailangan lang natin ng half cup ng light brown sugar at isang piraso na large na itlog at half tablespoon ng vanilla extra. 1 teaspoon ng iodized salt at half cup na evaporated milk at half cup na tubig. At yung gamit pala natin dito na evaporated milk is malamig mga ga. Cold po yung nilagay natin. At haluin lang. Siguraduhin lang po natin na matunaw natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basahin yung harina para naman ay hindi magaspang yung ating dough. At maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng margarine. Pwedeng gumamit ng shortening, pwedeng butter compound or yung refrigerated margarine at lalong pwedeng pure butter. Pwede talaga ninyo na masahin ito sa inyong mga spiral mixer, pwedeng sa dough roller machine. Kung wala namang mga machine ay masahin nyo lang ng mano-mano basta siguraduhin nyo lang na makinis ninyo ang inyong dough para maganda din yung texture at yung alsa ng ating dough. Kaya na makinis yung aking dough at maganda yung texture, maganda yung alsa. Kasi dito ko yan pinakinis yung ating dough at madali niya lang pakinisin yung ating dough. At pagkatapos pakinisin ay agad ko na itong putulin. At putulin ko lang ito sa 30 grams. At pagkatapos putulin lahat ay agad na ho yung figurahin ng pabilog na mahigpit lang at i-flatten lang po natin yan ng kaunti para hindi din masyadong bilog na bilog yung Bavarian dough natin. At yung ating mga plancha ay banyahan lang natin ng margarine or di kaya shortening. At bago natin ito prituhin ay paalsahin lang natin ng mga 2 hanggang 3 oras. At sa pagpaalsa natin dito, sa pag-proofing natin dito ay depende din yan sa ating room temperature. Itong aking dough ay nag-80% ito sa loob ng 2 oras at 15 minutos. At lutuin lang natin ito sa mainit na mantika sa katamtamang apoy ng ating kalan. Maganda dito iprito gamitin yung ating super dough na frying fat ng achievers kasunubusan po tayo kaya yung ginamit natin yung ordinary mantika lang, yung palm oil. At ito na yung part na yung hinihintay natin, yung ating masarap na palaman. So dito sa ating palaman, gagamit tayo ng 1 cup ng condensed milk at maglagay tayo dito ng 6 tablespoon na cornstarch. Ang gamit ko dito na measurements tablespoon ay yung 15 ml. Pero mas maigi mga ga na gagamit tayo dito ng gramuhan, yung weighing scale para po ay accurate talaga yung ating cornstarch at nang sa ganun hindi malabnaw, hindi matigas yung ating palaman. At pag sa gramuhan, 45 grams po yung ating cornstarch. Mas maigi na gagamit ng gramuhan kasi yung ating measurements tablespoon ay hindi magkaparehas yung laki. At naglagay tayo dito ng kaunti lang na vanilla extract. At tunawin muna natin yung ating cornstarch dito sa ating condensed milk para hindi na tayo magsala-sala para makinis yung ating mixture. At kailangan natin dito ng 2 cups na evaporated milk. At sa puntong ito ay hindi pa naka-on yung ating saucepan. At haluin lang natin until well combined at pagkatapos ay pwede na natin i-on yung ating saucepan. Madali lang masunog lalo na yung ilalim kaya dire-diretso lang ito sa paghalo. Haluin lang hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Huwag tigilan sa paghalo para makinis yung ating mixture. At pag ito'y lumapot na ay patuloy pa natin itong haluin ng mga ilang minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch at nang sa ganun ay hindi magtutubig yung ating palaman. At lagyan natin ito ng mga 2 tablespoon ng refrigerated margarine lang yung gamit ko. Pwedeng butter, pwedeng margarine. At syempre mainit din pag idiretso natin ito i-pipe. Kaya palamigin muna natin ito at nang mag-set din siya. At ito yung consistency ng ating palaman. Napakabango, napakakinis at talaga namang masarap. Pwede ninyo itong takpan ng cling wrap at ilagay sa chiller. Itong akin ay dito na at ito na lang po yung takip ko. At ito na ga, ito yung gagamitin natin na powdered milk, yung skim milk ng Achievers. At marami na tayong video ng paggawa ng ating Bavarian. At iba yung brand ng powdered milk na ginagamit natin doon sa ating mga video. At ngayon ko lang talaga nasubukan yung powdered milk or skim milk ng Achievers. At kung lumamig na yung ating palaman ay huwag kayong mag-alala kung ganito yung hitsura niya. Ay normal lang po yan kasi malamig na at cornstarch po yung ginamit natin. Ang gagawin lang natin dito ay haluin lang po natin ng haluin. Ito ay kikinis din. Kadalasan kong ginamit dito ay yung ating hand mixer para mapadali nating mapakinis. Pero sa ating video ngayon ay gagamit lang tayo dito ng wire west para sa walang mga hand mixer.
At ito nakakinis, yung ating palaman, pwede na natin itong isalin sa ating mga piping bag. At butasan ng talaga natin ng maliit lang yung dulo ng ating mga piping bag. At one coat pa lang ito mga ga ha, hindi pa natin ito na double coat, pero nakikita po ninyo ay kapit na yung powdered milk. At depende na din yan sa inyo kung i-double coating po ninyo ito. Kasi pwede naman kahit isang coating lang, pero yung akin ay dinouble coat ko para mas lalong gumanda tingnan. Yung ating palaman medyo marami yung ating ginawa kasi ay overload po yung nilagay natin dito. Yung ating palaman ay pang 1 kilo po ito. Pagkaunti lang yung nilagay ninyo na palaman dito sa ating mga Bavarian dough. At kung ayaw yung damihan yung paglagay ng palaman natin dito na hindi overload, ay yung recipe ng ating palaman ay hatiin nyo lang. At sa naobserbaran ko ngayon mga ga, ay masasabi ko na ito na. Ito na talaga yung hinahanap natin na powdered milk na matagal talagang malusaw. At pasensya na kayo mga palangga, medyo napahaba natin yung ating video. Sana may natutunan ngayon sa ating recipe. At hanggang dito lang at bye-bye.